Hello, magandang hapon. So as usual 'pag yung tungkol kay Diwata, ang dami na naman nag-send sa akin ng ng message kay Diwata. Anyway, so ito na yung part 2. Sabi sa inyo medyo tama ang theory ko na kilala niyo yung kung sino yun eh. Panoorin natin. May warrant ako na nanggaling dito sa Mandaluyong. Hindi ko kilala yung nakalagay dito na kasamahan ko. Ang nagtataka lang ako kasama yung pangalan ko. Is it Hindi possible na may gumamit po ng pangalan nyo? Yes, sa tingin ko po. Kilala nyo po si Diwata. Diwata Pares po, kilala ko po. So siya ba yung na-plug down nyo? Hindi po. Ibig sabihin, malinaw, hindi pala ikaw yung Diwata. Buti ito si Diwata, merong 3,000 pang piyansa. Paano kung mahirap? Paano kung walang pang piyansa? Di hanggang ngayon nasa kulungan siya. Sargento, yung mga katulad mo at katulad ni Patrolman Bugabong ang dahilan kung bakit napakaraming tao ngayon mahirap na kababayan natin na nasa city jail kahit na walang kasalanan. Sige po sir, ayusin natin. Pag nagkaroon ng hearing sir, papatawag po namin kayo. Sige po. Yung abala, no? 'Di ba? Yun ang hindi matatawaran dun, yung abala na idudulot. Let's say halimbawa nagkamali ng type or nailagay yung name tapos then naklaro na ngayon na hindi nga si Diwata nun. Pero yung abala, yun kasi ang dun eh. Yun kasi hindi mo mababayaran dun eh. Lalo na yung may nangyaring ganyan, 'di ba? Yung nakulong siya, then after ilang years na siya na vindicate siya na inosente pala siya. Yung abala kasi doon tsaka yung mga nasasayang na oras kasi ang hindi doon eh. Kaya yung sinabi ni Tory noon 'di ba sabi ni Tory ni General Torre noon nung naging PNP chief siya. Sabi niya gano'n, yung merong reward system daw. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong yung parang magiging contest yung paramihan daw ang nahuhuli. 'Di ba? Yung sinabi niyang gano'n. Ano yun? Paramihan ng mahuli. Huhulihin na, hindi papatayin. Yung huhulihin daw. Tapos, paano pagka dahil competition yon, syempre yung mga pulis gagawa ng paraan na may mahuli sila. Hindi na nila naalamin yung details kasi nagpapaunahan nga sila eh. At tapos ang banat ni Torre. Hindi naman ano naman yan di bibigyan natin ng abogado yung or may media naman daw na nakaabang para hindi kahit pa sabihin mong katulad nito kay Diwata, napatunayan na mali, syempre mag-a-appear pa rin siya sa hearing para iklaro yung yung sitwasyon. Abala pa rin yun. 'Di ba? Hindi dahilan na may magka-counter check naman, kasi once na issuehan ka ng warrant of arrest, 'di ba? Seryoso na 'yun eh. Dadaan na naman uli sa ibang proseso 'yon para maklaro ka, para maklear yung name mo. 'Di ba? 'Yun kasi hindi naiintindihan ng iba eh. Sir, yung nagpanggap na Diwata, ginamit yung identity ninyo, tukoy na po pala. Yes. Alam mo, naiiyak ako. Oh! Naiiyak ako, sorry Kasi, yung gumamit ng pangalan ko, kilala ko. 'Di ba? Laki ng attract. Yan din ang theory ko nung nakaraan, yung sa part 1 nito. Kilala niyo yun, baka sabi ko nga baka naging tao niya yun or na nahawakan yung ID niya. Siyempre, nag-process ng paper. Siguro hindi niya na nakuha yung ID niya na pina-xerox niya or kaya yun na yung ginagamit. 'Di ba? Ito sa akin. Tapos, nagawa pang gamitin yung pangalan ko sa krimen. Kasi ito yung sinasabi natin mga kababayan ko. Hindi sapat yung hindi sapat yung masipag ka lang 'Di ba? Sometimes gamitan mo din ng utak din. Hindi ko sinasabing bobo si Diwata. I mean, syempre, kahit din naman ako, may mga bagay din naman ako na hindi ko alam or natututunan, 'di ba? Lahat naman tayo natututo eh. Pero iba kasi talaga yung may presence of mind ka pag pumasok ka sa mga ganyan kasi hindi na laro 'yan eh. Hindi na unang-una yung level ng negosyo niya lumalaki. So yung mga kailangang gawin doon
kailangan ng matinong pag-iisip 'yon, 'di ba? Hindi ko naman sinasabi na kailangan mag-aral kayo dahil may mga umuunlad naman na hindi nag-aral, eh. Yung dapat alam alam niyo lang talaga yung nangyayari. Kung si Rosmar nga 'di ba, registered ano ba yun, pharmacist yata si Rosmar 'di ba? Naloko pa, eh, 'di ba? Kasi nga hindi hindi ano si Rosmar, eh, hindi siya feeling ko hindi siya hands-on, eh, yung nagkapera lang siya, nag-ano ng negosyo, nagpundar ng negosyo na wala naman siyang alam dun sa negosyo sa pagpapatakbo. Obviously, totoo naman yung sinasabi ko dahil nanakawan siya ng napakatagal na panahon na recently niya lang na ano, eh, na booking, eh. Kaya pagdating sa ganyan talaga, 'pag may negosyo ka or ano, heart and soul talaga ibubuhos mo diyan, eh. Hindi yung basta gumagana lang ang negosyo, hindi, 'di ba? Contrary dun sa sinasabi nung iba na madali lang magnegosyo, mahirap magnegosyo. Kahit umuwi ka niyan, pag-iisipan mo pa rin 'yan, 'di ba? Hindi lang nagtatapos sa ang negosyo niya parisan ano, hindi lang nagtatapos dun sa consistent dapat yung lasa nung pares mo. Hindi rin nagtatapos 'yan na dapat malinis yung lugar mo. Maraming maraming sakit ng ulo dun. Kaya nga 'di ba, nung lumaki ang negosyo ni Diwata parang hindi niya na rin alam ang gagawin niya. Sanay siya dun sa mga yung parang mga naka-food cart lang, yung dating benta niya. Kasi madali lang yun, eh, punas-punas ka lang dun, eh. Eh, lumaki ng scale na ganyan, 'di ba? Naglitawan yung pagiging ano niya, pagiging neophyte niya pagdating sa business. Kilala ko siya at Nandiyan din pati yung ano, yung ahas, 'di ba? Katulad nung nangyari dito sa kanya, 'di ba? Tapos sa negosyo pa, ang natutunan ko pa sa tatay ko, businessman ang tatay ko, eh. Never ka makikipag-deal sa kamag-anak sa negosyo. Kahit hindi nga negosyo, eh, kahit pagdating sa pera, never ka makikipag, deal sa kamag-anak. Kasi mahirap kalabanin ng kamag-anak. Mahirap in the sense na siyempre, 'pag kinalaban mo 'yon, magkakaroon ng lamat yung pamilya niyo, 'di ba? 'Pag nagkademandahan kayo, sometimes minsan iisipin ng kamag-anak mo laging libre. 'Yun ang ano, eh, mahirap talaga, eh. Pati sa kaibigan din gano'n. Kahit nga sa hindi na negosyo, eh, magpapautang ka lang mahirap mahirap sa kaibigan talaga, eh. Kaya kung halimbawa may hihingi sa'yong tulong na kaibigan mo, bigyan mo na lang. Kaysa yung pauutangin mo, siyempre 'pag pinautang mo 'yan mag-e-expect ka na babayaran ka niyan. Tapos mahirap ng singilin, magkakaaway pa kayo, 'di ba? Ninang ka nung anak niya, hindi na makakadalaw yung anak niya sa bahay niyo 'pag Pasko, 'di ba? Mahirap kasi ito, eh. malaking atraso rin po sa akin. Ang gumamit po ng pangalan ko, natukoy ko na, si Angelito po Clarito, aka Angel. Isa po ito sa mga business partner ko ng Diwata Paris. Sorry po, naiyak ako, sorry. Okay lang po, okay lang po. Kasi bukod sa natangayan nila ako ng pera, niloko pa nila ako sa Diwata Paris franchising, nautangan pa ako ng malaking halaga. Nagbayad pa ako sa utang nila. Tapos ginamit pa yung pangalan ko para gamitin nila sa krimen. Kaya sobrang sakit, hindi ko matanggap talaga. Kayo po in-scam. Yes, tauhan po siya ng business partner ko ng Diwata Paris. Kasi si Rafi, nung kasagsagan ko ng Diwata Paris trending ko, lumapit ito si Angel. Sabi niya sa akin, pinapatawag ka ng boss ko. Nag-ahente. Gusto kang tulungan for business meeting. Ito na po yung ano. Tapos sabi ko, sino bang boss? Ang pangalan po ng boss niya, Gladys din. Tapos sabi, ano daw sila, franchisor, sabi sa akin. Meeting ko sa isang kainan dyan sa Pasay. Ang paliwanag po nila sa akin sa Rafi, tutulungan ako ng Diwata Party expansion. Silang bahala, ang kakaroon ako ng franchising fee. Alam mo sa kabilang banda, sorry ha kung putol ako ng putol, video ko po to, eh. Hindi tayo nandito para panoorin to, gagawin lang reference. Alam mo sa kabilang banda, blessing in disguise din, eh, no? Alam niyo kung bakit? Baka matulungan pa siya ni Tulfo dun sa problema niya, eh.
'di ba? Parang nagdugsong-dugsong. Nag-start diyan na magkaroon siya ng warrant of arrest na ginamit nung nanloko di umano sa kanya. Tapos ito naikwento niya na kay Tulfo, 'di ba? Baka matulungan pa siya. at saka royalty fee. Ako naman, siyempre, mahirap lang ako na tao. Gusto ko rin masunso. Inagat ko kasi pangalan ko lang, wala akong gagastusin, silang bahala. Tatanggap ako ng malaking pera, franchising fee, and royalty fee. Nangyari naman sa Rafi na nagtayo talaga ng Diwata, Paris. Mayroong Kalampa, Laguna, may Caloocan, may Quezon City, may Pampanga. Pero ang ending, ako pa po yung nautangan. Wala naman ako natanggap na franchising fee na sa kanila galing. Wait. Doon kasi sa nangyari yun. Ito ha, magiging fair naman ako. I think okay naman yung nagkaroon naman ng parisan talaga, 'di ba? Nagmaterialize naman yung pangako sa 'Di ba? Dahil nagkaroon ka nga ng na restaurant sa Calamba, alam ko nagkaroon yun eh. Sa Calamba, sa Quezon City, nasarado na ngayon. Tapos ngayon sa Caloocan, 'di ba? Feeling ko yung nagpa-franchise sa'yo, pinilit naman talaga mag-survive. Kasi kung bala kang lokohin nun, hindi na magpapatayo ng mga restaurant yun. Ang nangyari kasi, Sir Diwata, ganito. Pumangit na kasi ang image mo. 'Di ba? Yung pinag-uusapan kasi natin before, minahal ka kasi ng tao dahil ikaw yan, hindi dahil sa parisan mo. Wala namang special sa pares mo talaga eh. Kaya kapag naging masama ang ugali mo, hindi ka nasusuportahan ng tao, hindi nakakain sa'yo. Ganun lang yun. Hindi naman sobrang sarap ng pares mo kahit na ang sama-sama ng ugali mo, kasi may ganun eh. 'Di ba? Yung talagang lasa ng pares talaga yung nagdadala or yung lasa ng produkto. 'Di ba? I'm so sure ano ba ang sikat, for example, no, ano ba ang sikat na sabon? Safeguard, 'di ba? I'm so sure kahit masama ang ugali ng may-ari ng Safeguard, bibili pa rin tayo ng Safeguard. Dahil doon sa na-establish na ng Safeguard na na branding nila eh. 'Di ba? Pero kasi sa'yo, ang sa'yo kasi, kaya ka naging successful dahil sa istorya ng buhay mo, hindi naman dahil sa pares mo. Na-curious lang yung tao, natuwa lang sa'yo yung mga tao. Dahil ang mga review nga sa pares mo ng araw, hindi naman masarap talaga eh. 'Di ba? Pero natikman ko, okay naman, sakto lang. Hindi siya special talaga. Kumbaga kung gutom na gutom ka tapos hindi ka na magrereklamo. Lalo na doon sa 100 pesos lang na only rice pa tapos soft drinks. Hindi ka na talaga magrereklamo. Hindi naman siya hindi masarap. Tama lang talaga. Yun ang tamang word. Kaya ang nangyari, na-built yung mga negosyo nyo, yung mga branch nyo, dahil lang sa image mo. Eh anong ginawa mo? Nagpagagugago ka. Nagtaray ka. Di, dahil galit na sa'yo yung mga tao, hindi na rin kakain. Ganun yun. Partially, kung akong tatanungin magiging fair naman ako, siya rin na may problema eh. Hindi niya inalagaan yung image niya eh. Dahil yun ang anchor ng business niyo eh. Actually, kahit maganda pa nga ang ugali mo, hindi naman talaga magiging successful yung negosyo. 'Di ba nung yan, sino nakakaalala nung nag-opening ang Quezon City Pares? Nag-predict na ako niyan eh. Hindi aabot yan ng middle ng 2025. Ayan nga, recorded sa akin yung mga issue mo nga dati. Meron ka pang ipis incident eh. 'Di ba? Ayan since kailan ba to? June 2024. Alam ko pinredict ko yan 2025, hindi na aabot yung yung parisan mo eh. Ayun mga topic ko sa'yo dati. Ito yung mga issues mo dati. Oh. Para sir, pinuntahan ng taga City Hall. Diwata sinisisi lagi ang basher. Ipis incident, may ipis daw. 'Di ba? Normal lang daw na may uod. Diwata, hinuli na naman. Ito yung mga nakaparking yata eh. Ano pa ba nandito? Kamusta na si Diwata? Nilalangaw na daw, di ba? As early as September 2024 last year, nilalangaw na yung pares mo.
ito ang pinakamalaking pagkakamali mo nung pumasok ka sa politika. 'Di ba? Ginamit ka ng ginamit ng husto niyan. Dito lumitaw yung ugali mo talaga na sobrang sungit mo. Na siguro hindi ka lang sanay ano na nakikipagsalamuha. Siyempre napapagod ka din pero masyadong ano to masyadong maling move ito Yung pagpasok mo sa politika. Pag pumasok sa politika, lahat kasi ng pangyayari sinusundan ka. 'Di ba? So yun pagpatuloy nga natin to. Ano ba nangyari? Tapos ito pa, yung mga taong nag-franchise, nakausap ko yung isa sa mga nag-franchise ng Diwata Paris, milyon yung nakuha nila na sinasabi nila, sir, na ibibigay daw sa akin yung franchising fee na wala naman ako natanggap hanggang ngayon. Ang kinuha sa akin, Angel na cash, 350,000 lang yung sarili kong pera. Ang sabi niya, nanghiram daw muna yung boss niya, yung Gladys din, kasi yan ang utusan lang, yan lang lagi nakakausap ko kasi iabuno daw doon sa Quezon City branch para ipasahod muna sa mga tao kasi hindi nila ma-encash yung ticket pero ibibigay din daw agad. Hanggang ngayon, wala namang binayad sa akin. Yung pera ko lang yung nasa... So ibig sabihin hindi mo talagang nakakausap yung boss ng Angel? Through Angel ka lang Really. Okay. Tapos sir, nagsara yung Diwata para sa Quezon City. May utang sila na 312,000. Ako po yung nagbayad kasi hinabol po ako nung may-ari. Dinimanda po ako. Magkano lahat-lahat ang naloko sa inyo nitong si alias Angel kasama na po yung kanyang mga kasabwat? Sir, yung sarili kong pera na kinuha ni Angel, Feeling ko hindi naman naloko. Hindi naman siya naloko. Talaga nag-fail lang talaga yung business. 350,000. Plus yung pinangakong royalty na nagamit po inyong pangalan ay hindi rin po naibigay. Kumbaga, na-scam po kayo. Wala po Okay. ako natanggap. Sige po. Ang tanong ko ngayon, sir, paano niyo po nakuha yung inyo pong TIN ID? Kasi hawak niya ata yung TIN ID niyo na... Nagpasirok siguro yan. Sir, si Angel kasi, nanghingi talaga sa akin ng identification yan kasi siya po ang nagpa-register ng Diwata Paris doon. May basta hindi ko alam kung saan niya pina-register. Kailangan niya ng identification ko. Din yung permit sa Quezon City, siya din yung naglalakad. Nang kahit wala na ako, authorized siya ng na siya talaga ang maglalakad ng mga So, permit. ibig sabihin, yung inyo pong Talagang sa kanya pinangalan, Para talagang pag nagkaroon ng problema, siya talaga ang hahabulin. Talagang ginamit talaga siya. Parang, yan, may nangyaring ganyan Sa sanglaan naman ito. Nakalimutan ko na kung ano yung name ng sanglaan. Pero matagal na itong sanglaan Kalimutan ko na. Bandang Caloocan may branch ito So, anong nangyari din naman doon, kay Ben Tulfo ko naman napanood, ang nangyari, bawat branch ng sanglaan, ipinapangalan doon sa manager. So, pag may nangyaring hindi maganda doon sa sanglaan, let's say, halimbawa, basta may nangyari, kasi may issue doon sa sanglaan Ngayon, ang dinidemanda yung manager, company policy yung pinairal niya. Tapos nung tiningnan yung registration, pangalan niya yung nakaregister. Siya yung liable. 'Di ba? Parang ganyan ang nangyari. Talagang ginamit talaga siya. Yung TIN ID, pinagkatiwala nyo sa kanya kasi kailangan niya ilakad yung mga papeles para doon sa franchise, etc. Kaso, hindi niya na sinuli. At yun na po yung Hindi niya ginagamit-gamit nasa uli. niya. Alam po niya nasa uli kaya mayroon po ako sa kanyang ID. Okay, yun po yung dahilan. Patrolman Bugabong, sir, magandang hapon. Bago ang lahat, ako po yung nagpapasalamat sa inyo dahil nakarating po sa amin na kayo rin daw po ay ang dahilan at sa inyong ginawang masusing pag-research na natuko nyo po itong tunay na katauhan itong nagpanggap na Diwata. Siya pala si alias Angel. Paano nyo po natuko yun, sir? Unang-una po kasi sir, hindi ko po matanggap na nang sa nangyaring injustice po kay Diwata. O kaya sa ibang tao, yung nangyari na dahil lang sa kagagawan ng ibang tao ay may nadadamay na nananahimik. So after po nung pagka-ere, nung gabi na po yun, duty ko na, hinanap ko po yung tao kasi nung una hindi ko po kilala. Hanggang sa natuntong ko po ang alas niya is Angel at saka Tinky. Ayan yung isa po sa nagiinuman, may kapatid po siya na isang tanod, si Marites Malyari. Inulungan niya po ako hanggang po sa natunton po namin yung bahay niya sa Block 22, Barangay Addition Hills. Nung kinatok po namin is
ang wala pong sumasagot. Tapos dumating po yung kapatid, pati po yung nanay lumabas, tinanong ko po kung ano po ang tunay na pangalan ni Angel. Ngayon, sabi ng kapatid, binigay naman po sa akin yung Angelito Carmona Y. Clarito. So sabi ko, baka andyan po sa loob, tawagin niyo, may kailangan lang po ako sa kanya. Maya-maya lumabas na po si Angel. Kung mapapansin niyo po, yung picture po na pinapakita niyo dyan ngayon is, yun po yung picture na pinicturean ko na po siya nung oras na yun. Ayun, ang sabi niya po sa akin, nagkaayos na raw po sila ni Diwata. Nakausap niya na raw po si Diwata, pati daw po si Atty. Asuncion. Sabi ko, paano nangyari yun? Ayun, sabi niya sa akin, may contact daw po siya. Sabi ko, sige, tawagan mo ngayon. Ura mismo tawagan mo. Kung totoo yan. Ngayon, tinawagan niya. Ngayon, hindi po sumasagot si Diwata at saka po si Atty. Asuncion. Ang ginawa ko po is pinicturean ko po yung mga number. Tapos, tinanong ko po sa kanya yung ID ni Diwata, wala na raw ho. Naging listo na siya, no? Tinanong ko na, wala rin daw, tinanong ko siya, nasan yung mga ID niya ngayon, hindi niya raw po dala sa bahay nila. Pagka po noon, kinaumagaan, after po duty, tinawagan ko po yung number na kinuha ko sa kanya, sumagot po si Diwata doon sa number na kinuha ko po kay Angel. Tinanong niya po ako, sino daw po, sabi ko, ako po si Patrolman Bugabong. Kung naalala niya po, sabi niya, ito pong gumamit ng pangalan niyo is alias Angel. Ang Angelito Carmona. Kilala niyo raw po siya. Sabi niya, kilala ko po yan. Sabi niya po kasi, kakilala niyo raw po siya at hindi na raw po kayo magsasampa ng kaso. Sabi niya, hindi kakasuhan ko po yan kasi ginamit niya ang pangalan ko at niloko po ako niyan. So, nung nangyari po yun, siyempre, kakasuhan niya rin po. Nagsaliksik pa po ako kumuha pa po ako ng imbang informasyon tungkol sa taong to kasi baka mamaya, mali na naman po yung pangalan na nakuha ko. Natuto na, no? Nausap ko po yung barangay Tanod. At least na-redeem ni police yung niya, no? Yung sarili niya. Yung black leader, hinanap ko po yung census o F1 kung tawagin po sa kanila. Nakita ko po yung pangalan niya na si Angelito. Pati po yung nakakausap ko na si Andrea Carmona, pati yung nanay niya nagbigay din ng pangalan na Rosalina Carmona. So ngayon pumunta po ako ng barangay, kinausap ko po ang staff ng barangay, nakita naman po na talagang residente po siya ng barangay at humingi po ako ng certification na residente po siya ng barangay dito. Ako po ay humahanga sa inyo, Patrolman Bugabong. Bibira yung mga pulis na katulad ninyo na talagang magaling at pagdating sa pag-research masigasig. Trinabaho na, Kahapon po, Senador, nag-file na po kami ng kaso laban po sa taong yan. Good! Kasama ko po yung 3 bantay bayan na witness ko, pati po si Diwata po, kasama po siya sa mga witness ko. Anong kaso sinapan niyo po? Using of fictitious name kasi po sa oras na yun gumamit po siya ng ibang pangalan. Sa identity po, stolen identity, yun daw po yung isa sa kaso ni Diwata sa kanya. Okay. Kaya aris na lang daw po. So dalawang kaso po ang kaharapin niya. Opo, 2 kaso po. Yung una po sa akin na fictitious name, tapos po yung identity po, stolen identity is kay Diwata po kasi magpapile din daw po siya ng kaso. So, Diwata, magpa-file po kayo ng kasong identity theft laban dito sa dati mong kakilala na si Angelito Clarito Carmona. Yes po, sir. Mayroon na po kami hinanda na kaso ng lawyer ko po kung ano pong kaso yung ipafile sa kanya. Dapat nagpatulong ka na kay Tulfo. 'Di ba? So, kung may lawyer ka naman pala, ano pa ang sense ba't Bagay, influencer ka, magbabiral nga naman si Tulfo pag nandun ka. Kasi hindi ko po matatanggap yung ginawa nila sa akin dahil Dapat na ka na lang kay Tulfo, nagpatulong ka na lang para hindi ka na nagbayad sa lawyer mo. na nga yung may atraso na nga siya sa akin, tapos gamitin niya pa yung pangalan ko sa mga atraso nila, kaya hindi ko sa mapatawad sa ginawa niya. Very good. Para masampulan po. Sasabi nyo nga, nung pumunta kayo dito noon sa amin, para hindi na maulit itong ganito klase pangyari. So kapag nasa loob na siya ng kulungan, hindi niya maulit yun. Tama nga naman. Sige po, Diwata, ako po ay natutuwa at ngayon, bukod sa naabsuelto ka, pangalawa ay na-identify na natin sa tulong po itong si Patrolman Bugabong, na-identify na yung tunay na salarin at siya po ay may kaharaping kaso at makukulong pa. Patrolman Bugabong, ako po ay humahanga sa iyo. Napakagaling nyo po at sana po lahat ng mga Bumawi. investigador ay katulad ninyo. At hindi ko kayo makakalimutan, from time to time, babantayan ko po yung takbo ng inyong career at in the future, kung meron po ako may tulong para ma-push yan dahil sa inyo pong magandang gawain, tutulong po ako. Kasi dito po sa Wanted sa radyo, talagang pag pulis na gumago ng kalokohan,
Bumabawi si Tulpo. Nakaraan lang, pinahiya mo yan eh. Sa bar dyan, tinitira natin, pinupuna natin. Pero pag yung pulis naman gumawa ng kabutihan, dapat purihin. Ganun po kami dito. Kaya, Patrolman Bugabong, kahanga-hanga po kayo sa amin. Maraming salamat po, Patrolman. Mabuhay po kay Patrolman, sir. Maraming salamat din po, Senador. At ako po'y sumasaludo po sa inyo, Patrolman Bugabong, sir. Salamat po, Patrolman Bungabong, dahil natunto na po natin talaga yung totoong gumamit na pangalan ko. Dahil yun din naman talaga ang gusto ko. Kung may gumamit yung pangalan ko talaga, yun po ang kakasuhan ko. So nakita na natin, kaya mag-file din ako. Bumawi si, si Serapi. Opo, maraming salamat din po at humingi po ako ng pasensya dahil nga po sa nangyaring abala sa inyo at kayo pa po ay nagdusa sa kasalanan hindi nyo na po man po ginawa. Diwata, maraming salamat po sa time na binigyan nyo sa amin and good luck po dun sa kasong isampa nyo laban dun sa Mandarambong at kung tawagin natin ay scammer, mambubudol na si Angelito alias Angel Clarito Carmona. Magandang hapon po, Sir Diwata. Sir. Magandang hapon po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pero pagdating doon sa scam, I don't think na scam yun. Talagang nag-fail lang talaga yung yung negosyo. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.